dawit na naman ito. Ito si Harry Roque talaga, lakas tama, no? May pagbibintang na naman kay BBM at First Lady. Nako po, mga kababayan, pakinggan natin, ha? Oh, tuloy. Dahil may ganyang aligasyon at ngayon merong police report na nagsasabing namatay nga si Paulo Tantoco, nasa kaparehong kwarto ang Liza Araneta Marcos, mukhang lumalakas ang suspetsya natin na pati ang First Lady ay baka gumagamit ng pinagbabawal na droga. Alam nyo, talaga may Panginoon. Bakit? Dahil itong Marcos Jr. walang ginawa kundi sumisip kay Trump. Dati malakas siya kay Biden. Ginagamit niya yung China card para mapalapit kay Biden. At ang naging resulta, abay, sabi ni Biden, mamaya, di ba? Oh, magkatotoo yung sinasabi mong sip-sip ng sip-sip kay Trump. Oh, mamaya, ipahanap na kayo kung saan na kayo banda at pauwiin kayo ng Pilipinas. Oh, di ba? Oh, yari kayo ngayon. Patay. Our support to the Philippines is ironclad. Ayan. Pero walang ganyan sinasabi si Trump kasi hanggang ngayon di pa nila nakakita. Matapos ang mahigit 150 days in office ni Trump, hindi pa nila nakikita ang kaluluwa ni Trump, no? Well, titingnan natin in a few days dahil sa July 22 daw magkakaroon sila ng pagpulong. Sasama kaya ang Liza Araneta Marcos ngayong siya isa sa mga iniimbestigahan ng kapulisan? Lilinawin ko po, ha, wala pong immunity from suit ang asawa ng presidente sa dayuhang bayan. So pwede po siya magkaroon ng immunity kapag kasama siya ng esposo niya na presidente on an official mission. So kung sasama si Liza Araneta Marcos dito sa trip neto, posible siya magkaroon ng immunity. Pero kung totoo yung nasa police report na kasama pa rin sa investigasyon si Liza Araneta Marcos, yung panahon pong nangyari ito, wala pong official mission ang presidente kung saan kasama niya ang First Lady. Kasi ang immunity ng First Lady, kapag kasama niya yung presidente in an official mission. Yung mga panahon pong yon, yan ay para sa Manila International Film Festival sa LA, wala naman ang presidente, so wala siyang immunity. Kaya nga po, kinakailangan sumipot siya sa mga investigasyon ng kapulisan ng Beverly Hills. Ngayon, ang tanong, sumisipot ba siya? Kung alam ko lang is matapos itong insidente ng Marso, bumalik muli ang Liza Araneta Marcos para di umano ay makipagkita doon sa isang daughter-in-law ni Trump kasi atat-atat nga sila na magkaroon ng audience kay Trump. So kumpirmado na matapos yung March incident kung saan namatay si Paulo Tantoco, bumalik si Liza Araneta Marcos at pinagsasabi na pagbalik niya ay dahil nga doon sa investigasyon na yon. Well, alam niyo naman yan, alam ang maganda sa Amerika, kahit sino ka kapag nagkaroon ng investigasyon, lalabas at lalabas ang resulta. At ang tanong, bakit hindi pa natin sa malaman kay Liza Araneta Marcos, ano ba ang kanyang naging partisipasyon dito sa pagkamatay ni Paulo Tantoco? Huwag niyang sabihin na wala siyang responsibilidad na i-inform ang publiko. Bakit? Anong ginagawa niya nung pagkamatay ni Paulo Tantoco na namatay dahil nga sa overdose ng cocaine. Unang-una, ang duda ko, maski ito ay hindi official trip, ang gastos, pati doon sa Beverly Hills Hotel na yan, ay galing sa kaban ng taong bayan. Kasi Manila International Film Festival sinusulong nila yung industriya ng pelikulang Pilipino. So, chances are, tayo nagbayad. Pangalawa, yun na nga, may karapatan ang taong bayan malaman kung ang unang ginang ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot kasi nga, ang mga naging testimonya ang mag-asawang Marcos ay gumagamit talaga ng pinagbabawal na gamot. Ay, talaga daw Siyempre, mas importante ng issue yung kay Marcos Jr. at sa pagiging bangag. Kasi alam natin, pag bangag ka, wala ka sa tamang pag-iisip, walang mabuting mangyayari sa iyong administrasyon. Nako mga kababayan, wala daw sa tamang pag-iisip ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala po ba kayo mga kababayan? Magagawa ba ni BBM makipag-usap sa iba't ibang leader ng iba't ibang foreign country? Mga kababayan, balagay nyo. 'Di ba? Marami bang magtitiwala na mga foreign investor or mga mayayaman dito sa ating Pilipinas? 'Di ba? Kahit nga dito sa Pilipinas, 'di ba? Ang dami nagtitiwala kay BBM. 'Di ba? Ayun na, humusga mga kababayan. Comment nyo yan mga kababayan. Hanggang dito na lang yung live ko at magkita-kita po tayo siguro, no, sa mga susunod na live natin kasi parang ang pangit pakinggan ito ni Harry Roque, no, kasi wala namang maipakitang resibo, di ba?